Nagpasaklolo ang 3 Pilipino sa Cambodia na inalok ng trabaho sa call center pero pilit na pinagtrabaho bilang scammer. Nagtago sila mula sa mga Chinong ng torture at ngayon tumutugi sa kanila. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sana po mapauwi na po kami ng maayos at safe sa pamilya namin sa Pilipinas. Kasi habang nandito pa rin po kami, hindi po namin alam yung mga pwede pang mangyari. Ipinadala ito sa GMA Integrated News ng 3 Pilipino na nakaranas umano ng pangtotorture ng mga Chinese national sa scam farm sa Cambodia. Ipinakita nila ang kanilang mga sugat at pasa dahil sa hataw ng latigo at pala, mga paso ng sigarilyo at mga tadyak sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala raw sila ng 15 Chino sa isang bakanteng lote 10 oras ng gabi at doon sinaktan matapos mabalita ang plano nilang umalis sa scam hub. Si alias Ben, bago bugbugin, kinulong daw muna ng 3 araw at hindi pinakain. Takot na takot po ako, sir. Akala ko talaga mamamatay na po kami doon, sir. Si Alice, pinaso raw ng sigarilyo ng mga Chino para gisingin siya matapos mahimatay sa gitna ng pananakit. Pagkatapon po sa akin sa may lupa po na puro bato-bato, ito po yung unang bumagsak. Napaganon po ako tapos may bigla po ulit tumadyak. Saka po nawalan po ako ng malay. Nagising lang po ako, sir, nang may pumasok po sa kamay ko ng sigarilyo. Yung isa po, bakal. Matapos bugbugin, iniwan sila mga Chino, kaya doon lang sila nagkaroon ng pagkakataong tumakas. Nagtatago sila sa isang safe house sa Cambodia at hindi makalabas dahil tinutugi sila ng mga nambugbog na Chino. Napag-alaman pa raw nilang nag-alok ang mga ito ng pabuya sa magtuturo sa kanila. Hindi po namin maisip kung ano ba yung mga pwedeng gawin kasi pinapahanap pa rin po kami ngayon. Sana po matulungan niyo po kami papauwi na. Ang apela ng 3 nakarating na sa NBI na nangakong nakikipag-ugnayan sila sa ibang ahensya at Interpol para masaklolohan sila. Huwag kayong matakot. Gagawin ko agad ng lahat ng paraan para ma-rescue kayo dyan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa Abril, sisimulan na ng Meralco ang pag-refund sa halos 20 bilyong pisong sobrang nasingil sa mga consumer. Nakatutok si Mav Gonzales. 6,000 piso kada buwan ang karaniwang bill sa kuryente ni na Andrea. Kaya laking pasalamat niya sa nakaambang refund ng Meralco na sisimulan sa Abril. Malaking bagay na ho yun. Sa mga bilihin sa araw-araw, mga pangpalengke tulad ng bigas, mga gulay, ganun. Ayon sa ERC o Energy Regulatory Commission, halos 20 billion pesos ang kabuuang kailangan nilang i-refund sa customers para sa sobrang singil ng distribution charges mula July 2022 hanggang December 2024. Ilabas na po rin naman ng Energy Regulatory Commission yung order po sa Meralco sa pag-refund. Ito nga pong amount na 19.95 billion pesos. Simula po yan ng Abril. Tatagal po ito sa loob ng 36 months or 3 years simula sa Abril po. Normal daw na magkaroon ng sobra o kulang na singil. Merong gap na siguro mga 2 weeks bago po nila mabasa mga metro dahil po hindi in real time, pag kinonsumo mo, babayaran mo. Meron po talagang natural cycle ng over and under na tinatawag. Meron pong ganon. Pero ito pong delay na ito na taon, dapat po hindi nga po ganito katagal. Halos 12 centavos per kilowatt hour ang refund sa utility. Mas malaki ang balik sa residential customers, mahigit 20 centavos per kilowatt hour, katumbas ng nasa 40 pesos na refund kung hanggang 200 kilowatt hours ang konsumo sa isang buwan. Makikita ito sa bill sa hiwalay na linya para sa awat refund. Mag-a-apply raw para sa isa pang refund scheme ang Meralco kapag na-compute na nila ang actual weighted average tariff o awat para sa January to June 2025. Sabi ng Meralco, makatutulong ito, lalo't papasok na ang tag-init kung kailan mas malakas ang konsumo ng kuryente. Hindi naman konektado ang refund sa 26 centavos na rate hike ng Meralco ngayong buwan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Isang solidarity walk ang isinagawa sa Davao City para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Davao. Dito binatiko si Davao City Mayor Baste Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos.
Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Nagtipon-tipon sa San Pedro Square sa Davao City ang libo-libong lumahok sa Solidarity Walk para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaninang tanghali. Hinarap sila ni Mayor Baste Duterte na nagpasalamat. Naglabas din siya ng saloobin sa anyay illegal na pag-aresto sa dating Pangulo. Di ko matingala nga nung ingon-ani karon because Rudy Duterte stood up for every ng mga traditional politicians di nila gusto nga kausapan aning nasura ni. Di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mapulilyaso ang ilang mga tula sa gobyerno. Binatikos ng alkalde si Pangulong Bongbong Marcos. Kaning administrasyon ni Marcos, si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC. Murag wala lang, ato na lang, murag walay nang himo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved. We will stand up and we will fight back. Naglabas din siya ng sama ng loob sa Pangulo. Usponako, last year, January, giingnan taga Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, ipalubong sa akong amahan. Ang akong amahan, ipapreso nimo. Sa taya ng Davao Police, aabot sa 30,000 ang nakiisa sa Solidarity Walk sa Davao City. Nagkaroon din ng motorcade ang Duterte supporters sa Maynila at Quezon City. Gayon din sa Malolos, Bulacan, maging sa Kalibo, Aklan. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Natapos na po ang pag-imprenta sa mga balotang gagamitin sa eleksyon 2025. At ang nasa 6 na milyong balotang outdated o hindi na magamit, sinimulan ng sirain ng COMELEC. Nakatutok si JP Soriano. Tapos na ang printing ng mahigit 68.5 milyon na balota na gagamitin para sa May 12 midterm elections. Kung bakit ito ay 68,542,000 ay sapagkat hindi tayo nag-imprenta ng mga balota para sa Bangsamoro parliamentary elections. Minarapat natin at katulad ng tamang prediksyon ng COMELEC, hindi muna kami nagpa-imprenta sapagkat at that time may posibilidad na ang eleksyon sa Bangsamoro ay maaaring hindi matuloy. Natapos man ang printing ng lahat ng balota, dadaan pa ito sa matinding pagsusuri at verification para matiyak na tama at walang makakalusot na maling detalye. Yan daw ang dahilan kung bakit may mahigit 2 milyong balotang rejected matapos dumaan sa verification process. Pero ayon sa COMELEC, di ito malaking problema at maayos kaagad. Kapag natapos na ang verification process, uumpisahan na ang packing process sa NPO. Ang mga balota kailangang vacuum sealed at nakalagay sa espesyal na kahon bago dalhin sa warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Sa ikalawang linggo ng Abril, uumpisahan na ang delivery sa mga balota sa buong bansa. Lahat ng mga delivery trucks may escort na pulis at may monitoring devices. Inumpisahan na rin ng COMELEC ang pagsira sa may 6 na milyong balotang hindi na gagamitin sa eleksyon. Matatanda ang ipinag-utos ng Korte Suprema sa COMELEC na isama nila ang pangalan ng ilang kandidato na nauna na nilang dinisqualify.
Dito sa warehouse sa Santa Rosa, Laguna, kinuha ang mga balotang sisirain. At matapos nga makolekta yung mga outdated na balota, isinasakay po sa truck na ito at siya pong ibabiyahe sa isang facility sa Pampanga kung saan tutunawin ang mga balota para hindi na raw po mahalo sa darating na eleksyon 2025. Sabi ng COMELEC, di na sila sisingilin ng NPO sa outdated ballots at ang mga tutunawing balota. Biodegradable kasi yung mga papel natin. Kaya pwedeng gamitin muli yan bilang papel muli na magagamit sa mga susunod na panahon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.